Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo. Ayong mga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Adlaw sa Biyernes, Hunyo 27 na kita tuwing 2025. O ang inyong tagpalita, Junel Baclay, kagkaroon sa mga headlines. Incoming City Mayor Raisa Treñas Chu padayon ang pag-update sang report sa mga departamento sa City Hall. Bago ang iya opisyal nga pagpungko inaugurasyon hiwaton subong nga aga. PWH6 gitsulatan ni Mayor Treñas tuoy sa palabot ka reklamo sa mga pumuluyo sa syudad na apektado sa pagbaha. Senator-elect Kiko Pangilinan nagbisita sa Iloilo Capitol para magpasalamat. Handaan sa mga pulis sa pagresponde gin inspeksyon sang Aklan PPO. PTI Red Test na kag private groups na tingog puwersa para sa pagpasanyog sa BPO HIMSS. Western Visayas magahiwat sang region-wide simultaneous tree planting activity. Motag Museum sa Malay, Aklan. Padulungan ni DOT Secretary Frasco. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga, kagkaroon sa detalye sa atong mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Padayon na updating sang report sa nagkalain-lain ng mga departamento sa Iloilo City Government kabahin sang transisyon sa liderato sa Iloilo City Hall. Ginpaayag ni incoming City Mayor Raisa Treñas Chu mga ginaplastar na sa mga departments kag task forces ang ila accomplishments sa mga programa bago pa man ang opisyal nga pagpungko sini sa udto sang Hunyo 30. Pila ka adlaw bago ang opisyal nga pagpungko suno kay Mayor Raisa Treñas Chu, handa na siya nga magserbisyo para sa pumuluyo. Subong adlaw, Hunyo 27, magkapatigayon naman sa inaugurasyon para sa incoming City Mayor. Sa diin ini ang magasumpa sa katungdanan sa hiwaton nga programa sa City Hall Penthouse. Nagpaiway anay sa paghingalan ang alkalde sa mangin katapo sang iya team, partikular ang iya mangin executive assistants, bangod padayon pa ang ila assessment. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagsulod sa EDZ, sang kanlaon liwat naging panagutan sang Regional Task Force. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Dr. Chante. Sugod Hunyo 26, ginapanugutan na liwat ang pagsulod sa 6-kilometer extended danger zone sa Bulkang Kanlaon. Sunod sa Regional Task Force Kanlaon, sarang makasulod sa extended danger zone halin alas 6 sa aga tugtog alas 4 sa hapon para sa mga pumuluyo nga nagapanguma o kung may importante nga aktibidad sa EDZ sang Kanlaon. Sandig sa DOST Fivox Kanlaon Bulletin halin alas 5 sang aga sang Hunyo 25 tugtog alas 5 sang aga sang Hunyo 26 may nabala nga 4 ka volcanic earthquake kag sulfur dioxide flux nga 2,382 tons kada adlaw. Ang abo o plume nagdangat sa 500 meters ang kataason. Sa karon alert level 3 o magmatic unrest sa gihapon ang alert status sa Kanlaon sa Negros Island. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarchante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Region 6 ginsulatan ni Mayor Jared Treñas tuoy sa ginapalabot nga reklamo sa pila ka pumuluyo sa syudad.
nga apektado sang pagbaha. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Insulatan ni Iloilo City Mayor Jared Reña sa mga opisyal sa Department of Public Works and Highways Region 6 angat sa problema sa pagbaha sa pinakalugar sa syudad sa Iloilo sa tiyon na nagbaskog ang pag-ulan. Gin-address ng alkalde kay DPWH 6 ORC Director Engineer Joel Limpenco kag Assistant Regional Director Jose Alfruto ang sulat na sentimiento nga ginapalabot sa mga apektado na pumuluyo. Nakip sa lugar ang gintumod amo ang Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, La Paz National High School, La Paz 1 Elementary School, La Paz 2 Elementary School, kag Association of Barangay Captains La Paz District na masamigi na baha. Nagalaw ang mga alkalde nga gilayon nga maaktuhan sa ahensya ang problema. Magluwas ini una naman nagtukod sa Drainage Task Force ng Iloilo City Government sa pag-usisa sa estado sa mga drainage sa Iloilo City kag mahimuan ini sa rekomendasyon ang pinakamatapangdan na problema. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ibantang ng Iloilo Provincial Capital si Senator-elect Francis Kiko Pangilinan nag-courtesy visit si Pangilinan kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Good personal nga magpasalamat sa suporta nga nabaton sa nakaligad nga midterm elections. Gintamyawan sa senador ang mga empleyado sa Kapitolyo sa iya pagbisita. Sunod sa Provincial Information Office nang bailuhan na isang ideya sanday Pangilinan kag Governor Defensor Tuhoy sa mga pamaagi agud mapataas ang panubason kag mas siguro ang food security sa probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gininspeksyon ni Aklan Provincial Police Director Colonel Arnel Ramos ang kahandaan sa mga pulis sa pagpatuman sa 5-minute response time sa ilang lugar. Ginpadulungan ni Colonel Ramos ang mga istasyon sa Malay, Nabas, kag Ibahay. Kalakip na ang Police Community Precinct. Sa giniwat ng inspeksyon, naghiwat ang simulation exercise. Ang PPO sa diin nakita ang kahandaan sa kapulisan sa pagresponde. So, kay Police Captain Aubrey Ayon, spokesperson sa Aklan PPO sa paghiwat sa inspeksyon, makita ang mga dapat maimproba ilabi na ang deployment para epektibo mapatuman ng 5-minute response time. Sa epektibo nga pagpatuman sa 5-minute response time, mabatyagan sa pumuluyo ang maayo nga serbisyo sang kapulisan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Vice Mayor Ganzon nagpasalamat sa kaiginan nga makaserbisyo sa sulod sang duha ka dekada sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sang palita Sa Yerendia sa Presto bilang Vice-Alcalde sa Iloilo City, pasalamatan ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon ang pumuluyo sa syudad na nagatag sa iya sang pribilehiyo na mga pangalagan halin sa iniyang konsyal kag nanging Vice-Alcalde. Sa iya valedictory speech sa katapusan ng sesyon sa sangguniang panglusod ginpahayag ni Ganzon makabig dako ang kahiginan ni masaksiyan ang transformative years ng Iloilo City sa ilalim sa pagpamuno ni Mayor Jared Reñas. Madamo ang programa ang napatigayon tungkol sa pagbiligay sa konseho kag sa ehekutibo dugang paniganson kag dapat ini mapadayon sa mga elected officials sa syudad. Sa biyak sang pagtakop sa iyang termino ginpahayag naman ni Ganzon na madapadayon gihapon ini sa pagserbisyo sa iya nga ikasarang. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para mga kabataan sa malayan nga epekto sa illegal nga droga, naghiwat sa drug awareness program sa Aklan Provincial Police Office sa Kalibo Integrated Special Education Center sa Kalibo, Aklan. 120 ka estudyante kag faculty members ang nagtambong sa kahiwatan. Nadiskusyonan sa programa ang malayan nga epekto sa illegal nga droga, legal consequences kag papel sa mga pamatanon sa drug prevention. Suno kay Police Captain Aubrey Ayon, spokesperson sa Aklan PPO. Hindi lang pagpanakop sa mga drogista ang prioridad sa kapulisan, nalakip man diri ang pag-edukar sa mga komunidad, agud hindi sila mangin biktima sang illegal nga droga. Nagabati ang Aklan PPO nga sa pag-edukar sa mga kabataan, makabulig man sila sa advokasya sang kapulisan nga papason ang problema sang illegal nga droga sa komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magatingob puwersa ang mga regional nga opisina sa Department of Trade and Industry, Department of Education, TESDA, pati na ang National ICT Confederation of the Philippines, ang Healthcare Information Management Association of the Philippines para pasanyugon ng Healthcare Information Management Services sa rehiyon. Sining karon lang nagpirma ang mga tiglawas sa nasambit nga organisasyon sa isa ka Memorandum of Agreement nga nag-focus sa pagpasanyog sang sektor pinagi sa pagbinuligay sa skills development, curriculum alignment, industry exposure kag digital innovation. Nagapati ang DTI nga pinaagi sa pag-angot sa edukasyon
Paghanas kag makinahanglanon sa industriya, mas madamo pa ang mag-invest nga kumpanya sa rehiyon na magadala naman sa mas madamo nga trabaho para sa pumuluyo. Ang MOA signing ang isa sa mga aktibidad sa duha ka adlaw nga Western Visayas Hymns Conference sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Top 5 most wanted person sa Antique arestado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Arestado sa San Jose Municipal Police Station ang top 5 most wanted person sa Antique sa Barangay Punta Dalibe, Banwas sa San Jose, Antique. Ang suspect kilala nga si alias Nunoy, 34 anyos, kag residente sa Barangay San Jose, Antique. Si alias Nunoy nagapangatubang sang kaso nga 2 counts of rape. Sunod kay Police Brigadier General Josefino Ligan, Regional Director sa Police Regional Office 6, ang body na lagot nga person. Pagkakita sa commitment sa kapulisan nga arastuhon ang nabilin nga wanted persons sa Western Visayas. Sa karon niya na sa kustudiya sa kapulisan ng suspect kag iga-turn over sa korte nga nagauya sa iya kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Western Visayas magahiwas ang region-wide simultaneous tree planting activity kag launching sang Eco Champion Program sa maabot nga Hunyo 3. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yan Grazer niya. Magahiwas ang region-wide simultaneous tree planting activity kag launching sang Eco Champions Program ang Department of Education Western Visayas sa Hunyo 30. Hiwato ng aktibidad sa Chututeg Anaros Foundation Integrated Farm School sa Barangay Lahit Haro sa siyudad sang Iloilo. Gimpayag ni Hernan Escolar Jr., Regional Information Officer sa DepEd Western Visayas, nga hiwaton ang tree planting sa tanan nga Burutmuan kag Schools Division Offices o kon SDO sa rehiyon. Tanan nga 2,836 ka pampubliko nga burutmuan sa rehiyon ang magatanom sang kapinpulo ka seedlings. Lakip sa ikatanom sa mga burutmuan ang fruit-bearing trees, Philippine Native Species trees o kon mangroves kung mapilian sa burutmuan ang coastal area bilang venue sang tree planting. Samtang ang Eco Champions Program naman ang paghimuon pinakabahin sa inisyatibo kag padayon nga commitment sa DepEd Region 6 sa pagpasanyog sa environmental education, climate action kag sustainability sa framework sa Disaster Risk Reduction and Management o DRRM, climate change adaptation kag youth formation programs. Ang kayuwatan na kabahin man sa pagsaulog sa World Environmental Month kag pagpasanyog sa environmental education kag climate change action. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga estudyante kag student filmmakers sa Central Philippine University, Aklan State University, ang Pelikulagraryo 2025 sa Department of Agrarian Reform Western Visayas. Ang Pelikulagraryo 2025 sa film festival nga nagatuyo may palapnag sa publiko ang mga istorya sa mga ARBs o Agrarian Reform Beneficiaries, Agrarian Reform Beneficiaries Organization. Sa giniwat nga awarding ceremony sang Hunyo 26 nakuha sang ang pagtililipon sa mga damgo sang CPU, ang Best Arbo Film, Best in Screenplay, Best in Cinematography, kag Best Actor. Ang pelikula sang CPU nagasaysay sang mga inagyan sang Manduawak Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative nga isa ka arbo gikan sa San Dionisio, Iloilo. Ang titulo naman sang ASU ang nangibabaw bilang Best ARB Film kag nakakuha man sang Best Director. Ang pelikula nagasaysay sa nangin kabuhi ni John Zonyo, isa ka ARB kag katapo sa Akyanon Bukidnon Tribe sa Libakaw, Aklan, nga sa karon nagatudlo bilang instructor sa ASU College of Forestry kag iya utod nga si Jeron, isa ka estudyante sang BS Agriculture. Suno kay DAR Western Visayas Regional Director Diomedes Villarreal, iya ginadayaw ang mga pelikula sang mga student filmmakers bagod pinaagi sini nakita ang pagbago hindi lang sa mga agrarian reform program sang mga ahensya kundi pati na sa kabuhi kag palangabuhian sa mga benepisyaryo sa kaumhan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Motag Museum sa Malay, Aklan, ginpadulungan ng Department of Tourism Secretary Frasco. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ginbisita ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang Malay, Aklan. Sa iya nga paglibot kay padulungan sa Tiglikom ang Motag Living Museum, ang labing una nga interactive living museum sa Pilipinas na may tinutuyo nga palawigon kag ipasundayo kag Filipino culture, ilabi na ang traditional farming practices kag rural life. Suno kay
Frasco ang kailangan mapasanyog kag mapakilala pa ang museo sa lokal kag international na turista bago nagahatag ini sang manggaranon patud-tuod kag makahulugan nga eksperyensya. Magluwas sa mota ginpatulungan man sa Tiklikom ang St. Joseph the Worker Parish sa Banwa. Suno sa Malay LGU, ang positibo nga feedback gikan sa Tourism Secretary, oportunidad para magpabaskog ang promosyon sa Motag Living Museum ug ibang pang cultural destination na nakalinya sa tinutuyo sa national government na magpatigayon sa sustainable kag community-based tourism. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mabulig sa ang synchronous planting ang gudmapaganagan ng pagtuhaw sa insekto kag peste nga nagahalit sa humay, mais kag iban pa nga high value crop sa pest control. Importante gid ang synchronous planting sa kay RCPC 6 OIC Cherry Tyson sa programa Usapang Agrikultura. Apang hindi malipod, may mga mangunguma sa gyapon nga wala nagasunod sa pamaagi. Once nga magdululungan ang pagdanom sa saadlaw sang ani, wala sa masayluhan ang peste kag mahapos ang pagmanid sa ila. Sa sinigi na tudluhan sa DA ang mga mangunguma sa pagpasanyog sa community approach kag clustering approach, agod ba proteksyonan ang ila pananom. Bukas naman ang opisina sa RCPC sa Mungaya haro sa mga mangunguma agod sila maka-on-site visit o kung mahimo man nga makapadala sang request letter para ma-schedule ang pagbisita sa ila area sang mga farm technician labi na sa mga malayo nga lugar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Ganyan sa regional center ang mga mangunguma gilayon nga ipalabot sa ila talatapan ang madiskubrihan nga mga pagpang-atake sang peste sa ila mga pananom. Sa programa Usapang Agrikultura ginpahayag ni RCPC 6 OIC Chief Cherry Tyson, mas maayo gid ang early prevention sa pagtapna sang peste sa pananom. Dugang ni Tyson, tanan nga klase sang peste sa humay, mais kag high value crops nga gina-report sa ila ang gina-cater sang ehensya para gilayon nga matubod kag mahatagan sang rekomendasyon kung paano ini ma-manage. Mas maayo man kung ipaidalom sa lab analysis ang fresh samples paagi sa pagpadala sini sa laboratorio. Hindi malipot bangod sa climate change kung pagbago sang panahon, nagabago ba ng approach sang peste, ang importante ang regular na pagmonitor sa ila aktibidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bukas sa talatapan sa Feed Chemical Analysis Laboratory sa mga luyag magpaidalom sa feed material analysis. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Bukas ang talatapan sa Feed Chemical Analysis Laboratory o Fecal Region 6 sa mga luyag ipaidalom ang mga feed material para sa analysis. Gimpayag ni Maria Victoria Soralio, Chief sa Fecal Region 6 sa Usapang Agrikultura sa Huwebes, Hunyo 26, nga nagabaton sang samples para sa testing ang ila talatapan sa mga individual nga farmer, dalagkuan nga feed producers kag mga estudyante nga nagahiwat sang panalawsaw. Importante ang pagpaidalom sa feed laboratory agud masiguro nga may bastante nga nutrients ang kada feed suno pa kay Soralio. Kada laboratory test ang may bayad sa crude protein kag crude fat. Ang presyo sa analysis yara sa tig 216 pesos, sa crude fiber 240 pesos, moisture kag ash content tig 120 pesos. Sa mineral analysis ang calcium, phosphorus kag sodium chloride tig 240 pesos kada isa, kag ang aflatoxin analysis tig 1,300 pesos. Sa mga feed manufacturer na rehistrado, sarang makaabil sang libre nga serbisyo. Sa mga walk-in clients naman may bayad, kag sa estudyante may discount na 20%. Nagabaton man ang Fecal 6 ang samples ang finished feeds kag feed ingredients para sa analysis. Sa mga luyag mag-avail sa nanuaytuhay nga laboratory services ang Fecal 6, panugyan ni Soralio nga magdala lang sang hapin 250 gramos nga sample kag mag-fill out sang form nga naga-request ng laboratory analysis sa ila talatapan sa parola sa syudad sang Iloilo. Bukas ang Fecal 6 sumalin las 8 sa aga tutub las 5 sa hapon sa Lunes tubtob Biyernes. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LGU nagbaton sa 472,000 nga share sa environmental fee halin sa Best Incorporated. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Balita, nagapanumbalik si Marian Grace. Nagbaton sa 472 pesos nga share sa environmental fee ang lokal nga panguluhan sa Pasig City gikan sa Basic Environmental Systems and Technologies Incorporated o kon BEST Incorporated. Giniwat ang pag-turnover sang cheque sa Hunyo 25 kadungan sa giniwat nga blessing kag inaugurasyon sang cover gym and evacuation center sang barangay Agdahon. Ang kantidad ang share sang LGU sa environmental fee nga ginakolekta pinaagi sa Solid Waste Management nga partnership sa BEST Incorporated.
Ang BES Incorporated isa ka pribado nga kompanya nga nagapartner sa mga lokal nga panguluhan sa pungsod para sa pagpasanyog sa epesyente kag tayuan nga sistema sa pagdumala sa basura. Sa Pasay City naging partner sa LGU ang BES Incorporated sa pagpatuma sa mga inisyatibo sa pagdumala sa solid waste management initiatives nga nagasuporta sa environmental goals ng syudad pinaagi sa kolaborasyon kag teknikal nga bulig. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:21. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naging na batiyan na detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sang Biyernes, June 27, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like ang aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning kay Purisima Tagabi Evidente. Nagaupod sa aton siniyang pagpangalaga. Tayo karon sa programa Iloilo Morning. Managin lamang inyo alaga Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.